Hi mga kamacho, ayan. So for today's video mga kamacho, isi-share ko lang sa inyo ulit. Ayan, nakagawa ulit ako ng isang mahaba-habang video para may upload ko sa aking YouTube channel. Ayan, so kaya lang ang original sounds nito ay inop ko kasi nga po may music kami. Sayang naman kung makaka-copyright ako. So ayun po mga kamacho, kumusta po kayo? Nakakamiss ang mag-YouTube. Kaya lang sobrang busy ni Inang Macho kaya napakadalang pong maggawa ng video. Ayan, salamat din po sa mga sumusuporta. Hello po sa mga Vietnamese. Ayan, nakikita ko kayo sa channel analytics ko. Ayan, talagang nakakatuwa hanggang ngayon. May nanonood pa rin ng video na taga Vietnam at saka may mga ibang lugar pa lalo dito sa Pilipinas sa mga dating video ko. Ayan, nakakatuwa po. Thank you. Ayun, kung kukumustahin nyo naman si Inang Macho, ayun na nga, busy ako. Tatanungin, sinabi ko na nga, nagdadrive po ako ngayon mga kamacho. So, bali, nung natuto ang husband ko, 2 years na eh. Bali, 2 months pa lang na naano namin yung sasakyan. Tinuruan niya na ako. Kaya lang, hindi ako nakakapag long drive. Humahalili lang ako sa kanya, na ganyan garini, atras abante, kumbaga. Tapos yun, minsan pupunta kami dun sa malapit dito sa amin sa may Vista Mall kasi doon maayos ang parang pwedeng pagpraktisan. Sa age, yan, bye-bye ko yan, ganun lang. Tapos, ayun, sabi nga ng husband ko, kailangan ko na seryosohin ang pagdadrive kasi anytime, kailangan na humalili ako sa kanya. Tulad nito, natutulog siya. Ay, grabe siya. Pag mga long drive, inaantok yan. Ayan, kaya po, kailangan ko nang matuto para kahit papaano may kahalili siya. At hindi lang doon, kung sakaling for emergency ba, 'di ba? O at least marunong. Alam niyo naman dati pa na motor lang ako marunong. At saka sa motor, high school, second year pa lang, marunong na talaga ako. Sa province ng Mindoro ako natuto dun sa kung saan ako lumaki. Joke sa farm. Aray ko, hindi. Doon nga sa probinsya namin. Ayan, doon ako natuto. Kasi ang mga bata doon, malalakas ang loob noon. Hanggang ngayon pala. Ayan, natatawa tuloy ako doon sa farm. Tapos, so, ayan na nga mga kamacho na share ko na sa inyo. Tapos, ayan, so, bali, tapos biglang sinabi ng asawa ko na, kailangan magseryoso ka na. So, iniiwan niya yung sasakyan. Ako, minsan naghahatid sa anak ko. Or sumusundo pala, ganon. Tapos, may kaibigan kami dito sa amin na parang siya yung nag-guide sa akin, si Kuya Istong. Ayan, thank you, Kuya Istong. Yun yung kasama ko doon sa sinundan nitong video na to. Ayan, so, ayun, thank you kasi sinishare din niya sa akin yung mga experience niya at kumbaga dapat kong malaman bilang isang driver. Ayan, kasi syempre, at saka minsan matututo din tayo kapag tayo nagdadrive na matututo tayo ng sarili natin din na diskarte, ganun. Pero syempre, salamat tayo sa mga tao na nagsishare ng kanilang mga technique o mga ano sa pagdadrive, kanilang kaalaman. So, ayun nga mga kamacho, natutuwa ako kasi dati pa naman ako marunong, kaya nga lang dati nung unang pagdadrive ko na long drive ako, yung parang wala kaming tigil, dire-diretso lang, ay lahat ng buong katawan ko bagsak ako maghapon. Ayun, kaya nakakatuwa ngayon kasi relax na din ako. Ayun, pag traffic nga lang antok ako. So, ayun, gusto ko din i-share sa inyo mga kamacho kapag talagang driver ka, may pagkakaiba din. Kasi katulad sa motor, madali lang kasi pag motor eh. Kumbaga talagang ramdam mo pati at saka parang kita mo ang lahat. Ewan ko lang ha. Pero ito, pag katulad nito sa amin, 4 wheels na, ano, medyo talagang ingat kasi yung mga sumisingit na motor, yung mga biglang u-overtake sa iyo tapos ikakat ka kasi maaalangan sila dun sa kasalubong. Siyempre, ikaw ang mag-a-adjust, ganun. Kumbaga, iba pa sa motor kasi kapag kinat ka ang bilis ibaling nun or alam mo na ano, basta ganun. Pero ang 4 wheels hindi ganun kadali or siguro kaya ko lang na sasabi yun dahil nga hindi pa ako ganun kagaling at hindi pa ako ganun kahaba ng experience sa pagdadrive sa 4 wheels. Pero base lang yun sa na-experience ko.
Ayun, kung sa motor dati ay nagagamit ko yung parang sinyas na napapangiti, napapatango, gano'n. Yung kamay mo halimbawa puwede mo silang paunahin or puwede mo silang ikaw ang uuna, parang nagagamit mo yun sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa ano ba, kasi kita mo sila parang open ka, kasi nakamotor. Pero ito, katulad nito nasa loob ka ng sasakyan, parang yung busina namin, kay doon sa motor ko hindi namin nagagamit yun. Ako pala, hindi ko nagagamit talaga, napakadalang kung gawing ano yun, na maggagamit ako ng busina, hindi. Pero dito, ayun nagagamit ko kasi nga minsan napapabusina ka lalo na 'pag may mga pasaway ganyan, ayun. Yun lang yung naano at saka minsan, ah, tulad ng mga ano, pasalamat din ako kasi alam kasi ng bihasang driver na yung nagda-drive ng sasakyan hindi pa gano'n kagaling. Kasi, salamat sa kanila kasi ramdam ko sila ang nag-a-adjust. Ayun, nakakatuwa din dahil sa pagda-drive ko ng dire-diretso naka-long drive na din ako pero never akong namura ng ibang mga sasakyan or bubusinahan ako ng sobra-sobra na ganyan. Hindi naman, kaya salamat din at saka thank you kay Lord kasi sa gabay niya, ayun, araw-araw na nakakapag-drive ng maayos. Hindi naman pala araw-araw, kumbaga sa araw na nagda-drive pala ako. Ayun. So, nakakatuwa, i-share ko lang sa inyo na siyempre kapag kasi, may isang bagay na gusto ka tapos natutunan mo or nasanay ka, masaya ka. Kaya nakakatuwa. Sa mga ang payo ko lang din dun sa mga baguhan, tapos hindi yung sa bagong mag-aaral, ayan, masarap na mahirap. Pero siyempre gano'n naman talaga, hindi naman puwedeng masarap lang, Kaya pero 'pag natutunan mo nakakatuwa, masasabi mo sa sarili mo, "Ay kaya ko pala." Ayun, dahil dati ako no'n, porke marunong ang asawa ko, ay ayaw ko ng mag-drive at basta ang alam ko marunong na akong gumamit ng gas, brake, okey na 'yun. Kasi nandiyan naman si husband na siya yung magda-drive sa amin kapag aalis kami, ganyan. Ngayon natutuwa na ako kasi nga puwede na akong humalili sa kanya kapag mga long drive kami, ayun. Tapos dun sa mga bago na masasabak pa lang sa ganito, ayan medyo mahirap pero kaya 'yan, tulad ko rin. Kaya kumbaga, sanayan nga lang din kumbaga, ayun. Tapos siyempre kapag nasa puso at isip mo na gusto mong matuto ng isang bagay na yun, matututo ka. Ayan, sa tulong ng Panginoon kaya nakakatuwa. Tingnan niyo naman yung aking katabi, papikit-pikit na lang yan. Pasimula nung sumakay diyan ay sa tabi ko, wala na, gayaan na siya. Madalang niyang mag-coach. Coach tuloy, nang mag-coaching sa akin na ganyan-ganyan. Tama ba, coaching? Ayun, wala na yung ano-ano. Basta ako nang bahala. Gano'n. Nakakatuwa kasi ako dati, 'pag ako nasa tabi niya tapos siya nung medyo hindi pa gano'n kagaling din siya mag-drive, naku ang dami kong sabihin, ang dami kong dapat gano'n, dapat ganyan. Hindi pala, kapag ikaw pala ay isang driver, pangit din pala yung may yaw-yaw ng yaw-yaw sa gilid mo. Then, ang isa pa, magkakaiba kasi kayo ng diskarte kapag ikaw na ang driver. At saka iba ang tingin ng driver kesa pasahero lang. Ayun, dun ko na ano, kaya gusto ko ding i-share sa inyo yun na sa mga taong ayan kapag may mga katabi ka na yaw-yaw ng yaw-yaw, yung parang inuunahan ka sa gusto mong mangyari, ang hirap din kasi parang nagugulo yung isip mo sa diskarte mo. Ayun, yun lang, share ko lang sa inyo. So, ayun, si Inang Macho sobrang busy ngayon dahil si Sia po pala ay grade 10 na. Ayan, si Sia, excuse me, si Sia ay, nakahiga ako sorry mga kamacho ha, naano tuloy ako. Ayun, si Sia ngayon ay grade 10 na. Naku, ayaw na niyang gumawa ng video kaya po yung channel niya, hindi na namin nalalagyan ng video. Kaya,
Ayun, siguro dahil dalaga na kaya gano'n, kaya nahihiya siya. Tapos eto nakakatuwa nitong sasakyan si Jasan, Jasan ang pinangalan namin dito kasi, kaya Jasan dalawa kasi yung anak namin pero nawala na yung isa, ang pangalan ay Jazz, Angel Jazz. Tapos si Ansley, Ansley kaya Jasans. Ayun, share ko lang din sa inyo. Bale, ayun nga, masaya kami kasi parehas na kaming marunong. Ayan, ako nakarating na ako ng Ternate, share ko lang sa inyo dati. Pumunta kami ng Ternate, ako driver, ayan. Natutuwa ako kasi pagpakaliwa yung curve, parang sanay na ako. Pero pag kanan, medyo hirap ako yun. Medyo dun ako, nung nag-drive na ako ng long drive, dun ko nararamdaman na pag lumiliko ako ng kanan sa mga curve, para siyang medyo hirap ako. Pero pag kaliwa, parang bakit ang bilis kong umano kahit nag-iisang kamay lang ako, parang kaya kong kontrolin. Pero pag kakanan, medyo hirap ako. Yun lang din yung share ko sa inyo. Pero ngayon, sa pagtapak naman sa gas at saka sa preno, okey naman, hindi na ako yung dati na naninibago. Kaya nga lang siyempre minsan may time na bigla ka mapapreno kasi katulad nun 'pag may biglang sisingit na motor, tapos mapapapreno ka talaga, hindi mo talaga ginugusto, hindi, kahit hindi mo pala gustuhin gawin yun, gagawin mo. Kasi nga kaysa makabangga ka, yun nga lang ang problema, 'pag tayo dire-diretso ang takbo tapos ang iyong nasa likod natin ay mabilis ang takbo, tapos biglang preno ka at kumbaga konti na lang yung clearance niyo sa likod, ang clearance niya, tapos minsan hindi pa nakatingin yung driver, at talagang plakda, bangga ka talaga. Ayun, kasi hindi maiwasan, eh. Tapos ayun na, kaya nakakatuwa yung mga experience ko na yun. Ayun na sinabi ko din sa inyo na ang bait, nakakatuwa lang din talaga dahil sa pagda-drive ko, parang may time pa na i-share ko pala sa inyo 'to, nagbaba ako ng yung sasakyan kasi namin tinted 'to, hindi masyadong nakikita yung tao sa loob. Ngayon, may time na traffic, medyo hirap ako kasi alam mo yung talagang parang gahibla na lang ng buhok yung pagitan namin, alam mo yung gano'n. Tapos nakita nung driver na babae ako, ah, siya parang binigyan niya ako ng way para makalusot ako. Parang binalak nila yung isang yung isang para hindi malusutan ng mga motor o kung ano man, para makalusot lang ako kasi nagsinya siya na lumusot ako. Ayun, nakakatuwa yung mga gayong experience din. Tapos nung galing kami sa SM13, ah galing kami dun sa SM, then lilipat na kami sa talagang daan na papasok na kami dito sa may stoplight. Ayan, galing kami dun sa SM. Nakakatuwa yung motor, talagang nagsabi pa na, "Ma'am, sige umuna kayo." Hinarang niya yung motor dun sa para hindi makatakbo yung ibang mga sasakyan. Alam mo yun, kasi siguro alam niya na siyempre ang iba kasing mga tao, alam naman nila kung baguhan ka or hindi na driver. Kaya yun, salamat sa mga ganong pagkakataon talaga. Kaya tayo, dapat hindi tayo maging mainitin ang ulo, gano'n. Kasi may mga time naman talaga na may mali din sa pagda-drive natin. At hindi perpekto lahat. Kumbaga may mga pasaway, may sobrang pasaway, ayun. Pero nakakatuwa yung gano'ng pagkakataon na parang, alam mo yun, nag-aano pa sila na nag-a-adjust sila para sa'yo. Kaya salamat talaga sa gano'ng experience na yan. Ayun, minsan sabagay pasimula nung nag-drive naman ako, wala naman akong na-experience na sisigawan ako, 'di ba may gano'n, naninigaw pa. Gano'n, tapos minsan bubusinahan ka talaga ng hindi magkaintindihan na mag-o-overtake sa iyo. 'Di ba may gano'n napapanood sa video na mag-o-overtake sila, gahibla na lang ng buhok yung pagitan sa'yo.
para matakot ka, gano'n. Ay, salamat naman kasi hindi ako naka-experience ng gano'n talaga. Ayan, tulad nito parang tulog na nga ang aking kasama diyan, pati yung nasa likod. O 'di ba aantukin ka? So, talagang kaya laging alerto ako. Ayan, pag-uwi ko sa bahay medyo masakit ang mata ko kasi wala akong salamin. Parang ramdam ko kasi, buong mata ko ano, gamit na gamit, ayun. Dahil nga siyempre kailangang alerto ka sa pagda-drive. Ay hindi pala, nakakanta ang aking husband diyan. Kaya lang nakakatuwa kasi relax siya. Ayan, so yun na nga mga kamacho, bale yun lang i-share ko sa inyo. Kaya sa mga bago diyang mag-aaral, go lang po. Kasi ako hindi ko rin akalain na makaka-experience ako ng ganito, na makapag-drive ako sa sarili naming sasakyan. Ayun, kaya thankful talaga po kami. Ayun. Tapos, dapat lang talaga, hindi sinasabi naman, alam naman pati lahat ng driver yan na maging mahinahon ka. Pero sa akin, may share ko din sa inyo na iba pa rin yung mag-drive ka ng motor kaysa four wheels. Ayun, kasi iba sa ano iba talaga sa motor. Kumbaga, kita mo sila eto talagang nasa loob ka, ang signal lang ninyo, yung signal lang ng yung placer o kaya yung minsan yung ano mo na busina, ayan, ganun ang inyong sinyasan. Ayun, nakakatuwa lang po mga kamacho. Kaya sana, doon sa mga bagong mag-aaral, sa mga tatagan lang nila kasi hindi nga po ganun kadali naman sa una, 'di ba? Ako nga ang tagal-tagal ko na, last year pa ako nag-aral ng ganyan garini. Oh. Pero at least nung tinuruan ako ni Kuya Istong, marunong na po ako mag-ano, kaya lang dun lang sa mga paliko masyado na medyo mahirap, dun ako medyo nahihirapan. Sa kanan, syempre kailangan hindi ka kakain ng linya mo, ayan. Tapos nalilimutan ko din kasi dito lang naman ako nagdadrive ng motor. So pag nasa malayong lugar na, makaka-encounter na kasi ikaw ng batas ng kalsada talaga na kung mag-overtake ka, ganyan garini, kung saan ka lang pwedeng dumaan, mag-stay ka lang sa linya mo, ganun. Mga ganong ano. Kaya ayun, syempre, minsan nakakalimot din naman tayo Nag-review din naman ako nung kumuha ako ng ano, ng tawag diyan, ng lisensya. Pero siyempre pagka hindi mo kasi minsan na-experience, iisipin mo, ano ang sign yun? Aminin nyo, nakakalimot din kayo minsan lalo pag hindi nagagamit yung mga ganun, 'di ba? Kaya ayun, ako aminado ako pero iwan ko lang sa iba. Kaya ayun, basta enjoy lang sa inang macho mo at sa pagda-drive, lagi lang po tayong mag-iingat. Tapos, syempre, laging maging mahinahon. Ayan, talaga sa lahat ng bagay. Minsan nga ako naiinis, minsan nagagalit ako, minsan napapamura ako sa loob ng sasakyan. Pero, nahingi naman akong sorry kay Lord. Kasi nabibigla lang ako minsan. Yun, kaya syempre parang nabusina ako dyan. Kasi nga may pasaway na motor na bigla na lang na ano. Ayun, thank you at saka mga kamacho, ingat po kayo palagi. Sana okay lang kayo. At ayun, na-share ko lang sa inyo na ganun ang aking ngayon, ang aking buhay. Ayan, hindi anong tawag dyan, dalaga na ang aking sisiya, kaya hindi nahatid sundo ko rin sa school. Pero madalas na gamit namin motor. Kasi nga sobrang traffic naman kapag four wheels ang aming gagamitin. Tapos, minsan iniiwan ng husband ko to. Ang problema, siya naman yung inuulan pag nauwi. So, nakakaawa. Kaya, pinalalaman ko na lang sa kanya kasi siya yung malayo ang biyahe. Kaya, ako naman, anytime lang pag nandito,
Tapos pag pupunta kami, tulad nito pala, ayan, galing kami SNR nito mga kamacho. 2 times na nag-SNR kami. Ako ang driver. Nakakatuwa kasi alam mo yun, pag nasasanay-sanay ka na dun sa daan, parang alam mo, hindi naman sa nagyayabang ka, parang, ay alam ko na to, kumbaga, ay dito na ako pupunta sa right, sa side na to, na linya na to. Yun, kasi, kumbaga, nadaanan mo na siya eh. Ayun, parang komportable ka. Ay, dito ako komportable sa way na to. Ayun. Ayan. Kaya, yun, nakakatuwa ang experience mga kamacho na ikaw ay marunong na sa 4 wheels. Ayan. Automatic nga po pala ito mga kamacho. Kaya, ano lang, tapak lang ako ng tapak sa gas at saka preno. Ayan. Nakakatuwa. Kaya, sa mga mag-aaral dyan, ay relax lang kayo. Kaya nyo yan. Ayun. Ako nga dati, ako nga hindi naman po sa pag-ano. Dati pag ano ko dito, ang alam ko lang, basta alam ko ang preno at alam ko yung gas, alam ko na. Ayun. Ayun, nakapagpatakbo ako ng wala sa oras talaga mga kamacho. Yun lang naman, straight lang naman yung daan nun. Kaya parang ano, pag gusto kong tumigil, di preno ko. Parang ganun. Pero syempre, pag long drive ka kung saan saan ka na napunta, kailangan mo nang may kaunting technique dyan sa pag reverse, ganun. Kaya yan, itong video na to, nasa part na medyo malapit na kami sa may kampo. Ayan. Papasok na kami doon sa aming barangay. Kaya lang hindi pa ganun kabilis mag diyan kasi nga salasawar ba naman ang sasakyan. Ayan. Kaya yun ang alam ko. Tingin ko na. Ayan. Oo nga. Ito na ba yun? Ay, hindi. Papasok pa lang pala kami. Yan, may mga kasi din dyan. May mga basta salasawar ang sasakyan dyan. Laging nagta-traffic. Kaya talagang medyo mahirap. Hindi pa pala ito papasok. Ayun, nakikita ko pa lang yung baba ng 7-Eleven sa video. Papasok pa lang. Kaya agutay na lang ang pagpapatakbo namin dyan. Dahil nga traffic, ang daming sasakyan. Tapos minsan uusad ka na, may pagkakataon ka nang umusad, may tatawid naman tao bigla. Kaya talaga yan kaya alerto po bawat sulok talaga, gilid, harap, talagang alerto ang pagda-drive. Lalo sa mga ganyan na ayan. Ayan, nakakatuwa naman. Nakalusot ako dyan ng maayos. Kailangan lang akong tumiad ng kaunti kasi medyo mababa ako sa Ayan. Hindi ko inaano para masanay na din ako na kumbaga ganyan ang tayo ko kasi pangit naman kung iaano ko pa. Mas okay na din yung ganyan. Ayan. Tumaan kami dun sa hams na sira. Diyan sa may kampo. Nasira na, kadadaan siguro ng malalaking truck. Kaya nakapasok na kami dito sa may kampo mga kamacho. Malapit na kami dyan sa bahay. Ayan. Medyo dumi. Hindi, kaya madilim dyan kasi gawa po ng mga puno. Ayan. Nakakatuwa ang matutong mag-drive mga kamacho. Kaya ayun, relax lang tayo palagi. At saka yun nga po pala mga kamacho, dapat ingat din tayo sa, aware tayo sa mga kung ano-anong nangyari sa paligid. Kasi minsan may time na alam mo yun, yung iba nakapark. Tapos tapos biglang magbubukas ang pinto nang wala man lang ka-signal. Kasi yung iba, nagbubukas ng pinto parang dahan-dahan at saka makikita naman nila sa side mirror kung may parating na nasasakyan. Yung iba siguro nakakalimot. Kaya yun, talagang medyo aware din ako dun sa pagdating sa mga gayong mga nakapark kasi o kaya magbusina ka na lang
para alam nila na ano ka talaga. Yun yung hindi, yun lang yung paraan din para kahit papaano maging aware sila. Kasi yung iba wala eh, parang hindi, parang nakakalimot na ay may dadaan dito na ganyan garin eh. Yun. Ay syempre pag binuksan mo yun, sakop ang daan na dadaanan mo. Mababangga mo talaga yun. Ayan, Riego na kami mga kamacho. Nakikita ko na yung bubong ng bahay. Bubong pa lang ng bahay, kita na. Ayun, hindi. Kasi, syempre, araw-araw mo ba naman dadaanan, pabalik-balik ka na dyan. Alam ko na mga kamacho, kaya, ayun, maraming hams dyan kasi nga, sa army po yan. At yun, medyo pagdating sa bahay, dun ako medyo ano din. Syempre, dahan-dahan magpatakbo. Dahil nga po, medyo maliit ang daan papasok sa amin. Dami kasing mga nakapark sa mga gilid. Ayun, syempre hindi may iwasan talaga yon. Ayan. O, diba, Riego na. Likod na ng bahay ng aking kumare. Ayan. Malapit na po kami mga kamacho dyan. Kaya lang, syempre, hindi makapagpatakbo din, talagang mabilisan yan. Marami kasi pong mga e-bike. Ayan, hindi ka naman pwedeng mag-overtake pagka hawa na saka ka mag-overtake para mas safe. Kasi minsan biglang mag-overtake ka, medyo maano na dito sa daan namin dito eh, madamo. O, magulat ka na lang, may motor na pala doon. Ayan. Nilagyan ko ng flowers nga pala mga kamacho yung mukha ko. Kasi ang daldal ko dyan, walang ano, umadada ako dyan. Tapos minsan, nakanganga ako. Ayun. Pero hindi naman ako dyan, nakakatulog mga kamacho. Hinaantok lang. Ayan, oh, 'di ba? Ayan, malapit na kami. So, nakakatuwa kasi kapag araw-araw mong ginagawa, masasanay ka. Kaya, kumbaga, ano ka talaga, magiging masaya ka. Kasi nga, syempre, nasunod mo yung gusto mo. Dumidighay ako. Excuse po. Ayan, kumain kasi ako kanina. Ulam ko sardinas, mga kamadyo. Ayun, thank you din sa mga kaibigan na mga nagsasuggest. Ayan, na dapat gawin, ganto, ganyan. Ayan, thank you din. Siyempre, kailangan mong i-keep yun. Yung mga ganong advice sa'yo. Lalo na at baguhan ka pa lang. Ayan, tulad ko. Ayan. 'Di ba? Oh, papasok na kami ng sunrise niyan mga kamadyo. Pagpakanan talaga medyo umaalalay pa yung kamay ko talaga dalawa, pero pagpakaliwa kahit isang kamay ko na lang kaya kong kontrolin. Hindi ko alam pag pakanan medyo mabigat yung yung ano ko, yung aking braso. Kaya parang kailangan kong ng suporta ng kaliwa. Ayun, ganun lang. Ayan, papasok na kami. Diyan. Na talaga namang medyo dahil nga po, ang daming mga nakapark sa paligid. Siyempre, kailangan mo ingatan yun. Ingatan mo din yung sasakyan mo, ingatan mo din yung sasakyan nila. Kaya pwede naman na dahan-dahan eh. Makarating ka lang sa pupuntahan mo, okay na yun. Ayan. Kaya ako gumaganyan kasi may nakapark dyan na L3. Talagang konti na lang yung dadaanan mo. Ayan. Tapos syempre sa gutter, kaya medyo nakatiyad ako dyan para makita ko yung unahan talaga. Yan. Simula dyan sa L3 na yan, may mga nakapark na hanggang dulo na mga sasakyan din. Kaya syempre, alerto ka para maingatan mo yan. Maingatan mo yung sasakyan mo, ingatan mo din yung sasakyan nila na nakapark dyan. Ayan, iba na yung boses ko mga kamacho, nakahiga kasi ako. At yun na nga mga kamacho, malapit na ako sa aming bahay, sa aming tahanan. Thank you sa inyong lahat talaga. Ayan, nandito na ako. Nandiyan na kami mga kamacho, yan.
So, may maraming mga malalaking sasakyan na mga nakapark sa gilid. Kaya talagang ano, yan, tinatanong ko sa asawa ko kung saan kami magpapark, kung doon sa unahan or ipapasok na sa bahay namin. Ayan, so maglalagay lang muna kami ng grocery kaya tumigil kami dyan. So mga kamacho, ingat po kayo. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye po.